is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle, setting darkness free, make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Let's sing here in this house of the great King. We come together now to worship Him. This house is built on Christ alone. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Yes, Lord. Tunay po o Diyos na kami po yung nagagalak na makasalamuhan namin kayo sa umagang ito sa pamamagitan ng aming pananambahan. Diyos na dakila, Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Diyos na mapagpatawad. Amang banal, patawarin mo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, sinadya man o hindi, Panginoong Diyos. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming pagkukulang, lalong-lalo na sa pagbabasa ng iyong banal na salita. Patawarin mo kami, Amang banal, sa lahat ng aming mga sala, sinadya man o hindi. Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa amin, sa inyong pag-iingat, sa inyong paggabay, lalong-lalo na sa aming pagtungo sa lugar na ito na kung saan ay ikaw ay aming papupurihan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan ng aming mga sakit karamdaman. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga biyaya mo na aming tinatamasa. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga biyaya mo na mayroon kami. Maraming salamat, Panginoong Diyos. At Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming humihingi, Panginoon, sa inyo ng aming kakayanan. Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa mga gampanin na iniatang mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan mo kami, Amang banal, na magampanan ng ayon sa iyong kalooban ang aming mga gampanin, Panginoong Diyos. At naway kayo po, Panginoong Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa apat na sulok ng bahay panambahan na ito, magmula sa aming pananambahan hanggang sa matapos ito, Amang banal, naway kayo po ang magbigay sa amin ng pangunawa, Panginoong Diyos, naway ibuhos niyo po ang iyong banal na Espiritu upang siya ang magdikta, magturo, gumabay, at magpaalala sa lahat, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Ama. Panginoon, tunay po, Diyos, na inaamin namin na kami makasalanan at wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Kaya, Amang banal, samahan niyo po kami, Ama, sa umagang ito. Naway kayo po ang patuloy na maghari sa apat na sulok ng bahay panambahan na ito, Amang banal. Naway covered mo po ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo ang lugar na ito upang malaya namin, Panginoong Diyos, na may pahayag ang mabuting balita tungkol sa kaninglingan ni Kristo na siyang larawan ninyo, Amang banal. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.
have I in heaven? Whom have I in heaven but you? And there's none I desire beside you. For you have made me glad. And you have made me glad, and I'll sing of the Lord. You are my shield, my strength, my fortress, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my fortress, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. We want to praise you, Lord, this morning. We want to give you praise. For you have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my fortress, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my fortress, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. My very present help in times of need. My very present help in times of need. Patuloy po natin ideklara ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Sige po, ibigay po natin ang ating pinakamataas na pagrangal. Ang pinakamataas nating pagsamba sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng anumang ating maaaring hilingin. Sa Diyos na ating pinatanghal. Sa Diyos na pinaparangalan natin. Oh, hallelujah! Mapagmahal na Diyos, sa iyo po namin ibinibigay ang aming mga papuri at pagsamba sa araw na ito. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sa Diyos na nagmahal, na nagbigay ng buhay para sa amin. We declare this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Ang kagalakan namin, Panginoon, na mapaglingkuran ka at maitaas ka, Panginoon, sa araw na ito. Ang siya naming ipinagkakaloob, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa opportunity na mapabilang, Panginoon, sa pagsambang ito, Panginoon, na nararapat para sa iyo. Sa Diyos na hindi nagbabago, sa Diyos na nagmahal sa amin.
sa Diyos na napako at nabuhay na mamuli para sa aming kaligtasan. Sa Diyos na pinararangalan ng buong mundo. Sa Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan ay pinagkaloob mo sa amin. Purihin ka, Panginoon, dakilain magpakailanman. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng aming mga papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati. Sa matamis na pangalan lamang at makapangyarihang pangalan, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Oh, hallelujah! You alone are worthy of our praise. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Juan 16:33. Sinasabi ko to sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Kapagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Gandang umaga rin. Salamat. Hallelujah. Tayo po ba ay napagpala ngayong araw? Amen. Siyempre, dapat tayong mapagpala kasi kapiling natin ng ating mahal na Panginoon. Sige po, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 13. Sabi po dito, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikapin magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dili-dilihin mong mabuti ang sinabi ko sa inyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Ang dahilan ng pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin, ngunit hindi maigapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamurin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihan, mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na, kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, darating ang takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi itatakwil. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, tunay na kapuri-puri ka, Panginoon, sa aming buhay.
tunay o Diyos na nalulugod po kami, Panginoon, dahil wala po kaming ibang sinasamba kundi ang aming Panginoong Diyos at ang aming Panginoong Jesucristo. Nais namin, Lord, na maghari ka sa bawat isa sa amin, maging Lord sa mga salita mo na patuloy namin pagbubulayan. Hiniling namin, Lord, ang patuloy na pagtuturo mo sa amin. Huwag mong hayaan, Lord, na hindi namin mabuksan ang aming mga puso, Panginoon, patungkol sa mga aral mo. Nais namin, Lord, na maging ganap sa iyong harapan. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa amin at sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So ngayon po, ang pinakatema ng ating buwan na ito ay tungkol po sa victory in Christ. Ako'y naniniwala na ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Mananagumpay ang mga anak ng Diyos. Noong unang panahon, nung panahon ng bayan ng Diyos, naroon din yung kanilang pagtatagumpay kasi siyempre doon nagmula yung victory nung panahon nila kung paano sila nagtagumpay sa mundo. Katulad nga po ng bayan ng Diyos, ng kanilang iguho ang Jericho. Makikita po natin doon na tunay na nagtagumpay sila. Every day, umiikot sila base po doon sa instruction ng Diyos sa kanila noong panahon ni Joshua. Hanggang sa umabot ng ikapitong araw, nandun, nag-round sila ng 7 times at gumuho at napasok nila ang lungsod ng Jericho. So naroon po yung victory. Bakit? Bakit nangyari yung pagtatagumpay na yon? Dahil nakikinig sila sa instruction ng Panginoon. Sumusunod sila dun sa instruction ng ating Panginoong Diyos. Sa ating panahon po ngayon, mananagumpay din po tayo. Marami tayong mga prayers, marami tayong mga pangarap, ngunit nagtagumpay pa rin tayo dahil pinahintulutan ng Diyos yung tagumpay. Dito po sa ating binasa, makikita po natin dito na maging si Pablo ay naranasan din po niya yung tagumpay. Kaya nga po, dito sa pamagat ng ating pinag-aralan, ang lingkod ng Panginoon ay tulad ng isang kawal. Kaya po, si Pablo ay itinuring niya na siya rin ay isang kawal. Si Pablo, bagaman nakamit niya ang tagumpay bilang kawal ng Panginoong Hesus, ay nanatili at nagpatuloy siya sa kanyang tungkulin. Marami siyang pinagdaanan, hirap na halos ikamatay niya, ngunit pinagtagumpay siya ng mahal na Panginoong Diyos. So dito, yung tagumpay na kanyang nakamit ay nais niyang ibahagi sa bawat nagnanais na maging kawal ng Panginoong Diyos. Nais niyang ibahagi. Ibig sabihin, hindi nagtapos doon sa pagtatagumpay niya ng maraming hirap, na halos nga po ay ikamatay niya. Pagbasahin mo ang aklat ng Acts ng mga gawa, makita po natin doon yung pinagdaanan ni Pablo, ngunit naroon ang kanyang pagtatagumpay. Bakit? Sinamahan siya ng Diyos. Tinulungan siya ng Panginoon. Dahil si Pablo ay tunay na hinirang niya para ipakilala ang kanyang pangalan.
Unang point, nakasabi po rito, ang pagmamalasakit sa Panginoon. Nandun yung sinabi ni Paul na magmalasakit. Ano po ba yung malasakit? Sanay na po tayo dyan. Concern. O kaya'y pagpapahalaga. Ibig sabihin, una siya sa lahat ng bagay. Mga minamahal, ang pagmamalasakit sa Panginoon ay malalim. Napakalalim po. Halimbawa, tayo bilang anak, meron tayong pagmamalasakit sa ating mga magulang. Sa iba, wala silang malasakit eh. Pero, sa tunay na nakakakilala ng buhay pamilya, at buhay na meron Panginoon, napakalaga po yung pagmamalasakit sa magulang. Napakahalaga po yun. Dahil kung hindi ang iyong magulang, hindi mo nakita ang mundo. Hindi mo nakita ang mga mahal mo sa buhay. Siyempre, kaya ko po sinabi yon dahil nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong magulang, nandun yung pangangalaga ng mismong magulang mo. Pinangangalagaan ka niya. At dahil din sa kanilang pagsisikap, natupad ang pangarap mo. Kaya dapat magmalasakit tayo sa ating mga magulang. Gayon din ang Panginoong Diyos. Nandun yung dapat natin pagmalasakitan ng Panginoon kasi makikita po natin doon na binhi pa lang tayo. Dumating ng 2 buwan, sabihin natin na ay nabuo na yung tao, fetus. Pero ang nangalaga sa iyo ay ang Diyos hanggang sa ikaw ay maluwal at nasilayan ang kagandaan ng mundo. Yun yung dapat natin pagmalasakitan. Bakit nga ba natin pinagmamalasakitan ang Diyos? Yun yung dahilan. Kung bakit sinabi ni Pablo kay Timothy, hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil sa kanyang tungkulin. Nagmalasakit siya. Hindi lamang sa Diyos, hindi lamang sa mga magulang, nagmalasakit siya sa kanyang anak na si Timothy. Nang sabi nga po dun sa verse 1, ang sabi po, magpakatatag. Magpakatatag ka. Bilang mentor ni Pablo, na si Pablo, naroon ang kanyang hamon kay Timothy na magpakatatag sa pananampalataya at naroon yung hamon ng buhay. Kasi yung buhay hindi mo alam eh. Hindi natin alam kung ano ang magiging kahinatnan natin. Meron pagsubok. Kaya po sinabi ni Pablo kay Timothy na magpakatatag. Dahil daraan siya sa trials, pagsubok ng buhay. At kung minsan naman, dumaranas din ng discouragement. Di po ba? Kaya nga po, dito sa mga anak ng Diyos, lalo na dun sa mga trainee, mga baguhan na mga nangangaral, alam niyo po ba na blessed na blessed kami sa inyo kasi nagagamit na kayo ng Panginoon. Alam niyo po ba na sinabi ni Paul at maging sa amin na magpakatatag kayo?
Kasi marami tayong haharapin sa buhay. Kaya yun po yung sinabi ni Paul kay Timothy. Pangalawa, dun sa verse 2, nang sabi niya, narinig. Narinig. Ang mga narinig mo at ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan, magturo naman sa iba. Kinakailangan yung mga naririnig natin, suriin natin mabuti. At ituro din natin sa mga taong mapagkakatiwalaan. At ituro din naman nila sa iba. Ganun po yun eh. Kaya nga po, anak niya si Timothy sa faith. Darating ang panahon na sana magkaroon din tayo ng anak sa pananampalataya. Siyempre, sa pamilya pa lang, magkakaroon na tayo ng anak sa pananampalataya. Kaya po niya sinabi ito kay Timothy, nakitaan niya si Timothy ng, ang tawag po doon, nakitaan niya si Timothy ng potensyal para mangaral at magturo naman sa iba. Kaya nga po, sabi sa Bible, di ba? Makinig. Sapagkat sa mamagitan ng ating pakikinig, ang tao ay sasampalataya kay Kristo. Sa verse 3, sinabi niya rito yung magpakasakit. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Mahirap maging kawal. Kaya sabi nga niya magpakasakit. Sa ibang term, magpakahirap. Kaya mahirap ang maging kawal. Halimbawa, tulad ng mga kawal natin sa Pilipinas, marami silang nararanasan. Nandun yung hirap, nandun yung gutom, pagod. Ganun po yung hirap na kanilang dinaranas. Ngunit nakikita yun ng kanilang pinuno. Kaya nga po, magpakasakit. Ibig sabihin, magsakripisyo. Nandun yung tungkulin ng isang kawal. Kung naalaala natin si David, nang siya ay nagkukubli, at ang mga Pilisteo naman ay nagkakampo sa lungsod ng ano nga ba yun? Hindi Jerusalem eh. Yung lugar ni Jesus. Hindi rin Nazareth. Bethlehem. Tama. Ang galing mo, bro. Kaya nga po, ano siya? Nagkukubkub yung mga Pilisteo doon. Naggagawa sila ng parang kampo. Ngunit si David ay malapit lang at nagkukubli siya doon sa kuweba, kung kuweba yon. Dahil sa matinding pagnanasa, sa matinding kauhawan, nabanggit niya, sana makakainom ako ng tubig mula sa balon sa may lungsod ng Bethlehem. Alam niyo po ba yung mga kawal ay talagang pinasok nila. Kahit na may mga gwardya ng mga Pilisteo doon, lumusot sila para lamang makakuha ng tubig at dinala kay David. Hindi sila inutusan. Narinig lang nila. Ngunit, gumawa sila ng paraan para makakuha sila ng tubig. Nang makakuha sila ng tubig, binigay nila kay David. Sabi ni David, hindi ko maiinom ang tubig nito. Kapag ininom ko ito, para kung ininom ang kanilang dugo.
Kaya itinapon niya, ihinandog niya sa Yahweh yung tubig na yun. Kaya nga po, mahirap ang kawal. Nung panahon ni David, makikita mo yung mga kawal niya talagang hindi lang matapang. Si Yoseb Basebet, isa po siya, una, si Elisar, at maging si Sama. Yun yung mga kawal ni Haring David nung panahon na yun. Kaya nga po, ang isang kawal ay dapat magbigay lugod sa kanyang pinuno. Sa verse 4, ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikapin magbigay lugod sa kanyang pinuno. Ganon dapat ang kawal. Di po ba? Hindi problema ng gobyerno. Di ba? Di po ba? Hindi nangungutong kung ano-anong mga gawa na masasama ay nakikiayon din ang mga kawal. Subalit, hindi naman lahat. Hindi naman lahat yun. Pero pag pinanood mo ang TV, marami, mga opisyal pa nga eh. Yun po yung problema. So sa atin naman, bilang mga anak ng Diyos, dapat magbigay tayo ng lugod sa Diyos. Di po ba? Sa mga naka-assign na pastors, dapat gawin natin yung the best. Kung tayo ay kawal ni Kristo, dapat maging ang tawag nito, maging good servant tayo. Maging good steward tayo. Yan yung nais ng Panginoon sa bawat isa atin. Bilang kawal, may mga bagay na inaasahan mula sa Kanya. Yun po yung pagpapakasakit, yun po yung pagsisikap na mabigyan lugod ang Kanyang pinuno at paggawa lamang ng mga bagay na may kaugnayan sa pagiging kawal. Yun po yung dapat natin gawin. Dito pa lang sa lupa, sinasanay na tayo ng Panginoon. Marami tayong dapat gawin. Bilang mga kawal, bilang mga anak ng Diyos. Naroon yung patuloy na paglilingkod sa isa't isa. Paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Isang malaking pribilehiyo na mapabilang sa kawal ng Panginoon, ngunit hindi sapat na tawagin ka lamang kawal, kundi ayon kay Pablo, isang mabuting kawal. Di ba sa panahon natin ngayon, maraming pulis. Meron tinatawag doon na mabuting pulis. Kasi hindi lahat ng pulis mabuti. Kaya proud ka pag sinabi kang mabuting pulis. Sabihin na natin noon, hindi tayo magandang huwaran bilang pulis. Pero ngayon, binago tayo ng Panginoon. Yun nga yung mga iba ngayon mga pastor pa. Mga pulis na pastor. Nakakatuwa. Kaya purihin natin ang Panginoon. Pangalawa, ang pagsisikap na gawin ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pagsisikap na gawin ang kalugod-lugod sa Panginoon. Mga minamahal, ano po yung dapat natin gawin para maging kalugod-lugod sa Panginoon? Una po doon yung pagsunod sa tuntunin. Sabi po sa verse 5, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi sumusunod sa tuntunin. Tanda natin lagi na ang bawat tagumpay sa Diyos lang magmumula. Kaya nga po, ang isang bagay na dapat natin tandaan, pagsunod sa tuntunin. Di ba may kanta tayo na obedience is better than sacrifice?
Mahalaga yung pagsunod. Kahit na balibaliktarin mo pa, naghahandog ka nga, kung hindi ka naman sumusunod, baliwala din. Kaya kinakailangan doon yung pagsunod natin sa tuntunin. Sundin natin kung ano yung inuutos ng ating Panginoon. Yun pala yung susi ng pagiging matagumpay, yung pagsunod. Kaya nga po yung illustration na tupa, sumusunod siya kahit nasa katayan. Sumusunod talaga siya. Willing siya na sundin yung matadero. Willing siyang sundin ang kanyang amo. Yung kambing, pasuwag-suwag pa yan. Di ba? Sinusuwag-suwag niya yung boss niya. Maraming rason. Nangangatwiran pa. Ganun po yung attitude ng kambing. So, ibig sabihin, makikita po natin dito na sa verse 6 and 7, ito po yung magsasakang nagpagal. Kaya kinakailangan natin yung magpagal tayo. Kasi masarap na damhin ang mga bagay na pinagpaguran mo. Proud ka kasi pinaghirapan mo. Kaya napakalaga po yung pagtatrabaho ng husto. Yun po yung nais ng Panginoon. Ang manggagawa ay nahihalin tulad sa magsasaka na nagpagal o magtrabaho ng husto upang umani ka ng kaluluwa. Kaya nga po, yung ginagawa natin, kung tayo man ay nasa misyon, kung tayo man ay mayroon mga kapitbahay na pwede natin bahaginan ng mga salita ng Panginoon, tandaan natin lagi na aani tayo ng kaluluwa. Sure po yun. Aani po tayo ng kaluluwa. Sabi nga po sa Matthew 9:37 and 38, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. Kaya nga po, napakahalaga po yung aani. Kasi sagana na eh. Nandyan na eh. Kailangan natin nagampanan. Kinakailangan natin magtanim. Tanim ng tanim. Bahagi ng mabuting balita. Darating ang panahon, aani ka. Kaya yun po yung isang bagay na dapat natin malaman sa buhay natin. Gawin natin yung mga bagay na nararapat. At saka isa pang bagay, maling isipin na maaring mabigyan lugod ang Panginoon kahit hindi mo sinasadya. Paano yun, Pastor? Minsan, meron tayong ginagawa na mabuti. Pero, hindi naman si Kristo ang sentro. Madaling gumawa ng mabuti. Pero kung hindi naman si Kristo ang sentro sa ginagawa natin, wala po yung saysay. Kaya lagi natin tatandaan na mabibigyan lugod mo lamang siya kung hahangarin mong gawin at pagsikapan matupad ang kanyang kalooban. Yun po yung napakaganda na bahagi sa ating pag-aaral. Inuulit ko, mabibigyan lugod mo lamang siya kung hahangarin mong gawin at pagsikapan matupad ang kanyang kalooban.
I-grab po natin para matupad po natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, bilang mga lingkod ng Diyos at gaya ni Timothy, inuutusan tayo na magpatuloy sa banal na pamumuhay at umiwas sa mga gawa o pag-iisip na magdudulot sa atin ng karumihan at kapintasan. Kaya nga po napakalaga yung banal na pamumuhay eh. O baka naman nagsasawa na kayo sa banal na pamumuhay. Kasi yan po yung nais ng ating Panginoon. Kaya nga po, maging sa atin, kinakailangan natin mamuhay ng may banal na pamumuhay. Hindi lamang po yung mga pastor, hindi lamang po yung mga manggagawa, kundi lahat. Dapat lamang tayong mamuhay ng mayroon banal na pamumuhay. Lagi natin dalalahanin na gawin natin lahat upang makaiwas tayo sa mga gawa at kaisipan magpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Kinakailangan pag ang kasalanan lumalapit, umiwas. Kung may tukso, lumayo. Ikaw mismo ang lalayo. Hindi yung tukso ang lalayo sa'yo. Yun po yung buhay. Tinuturo ni Pablo sa bawat sa atin dahil nais niyang magtagumpay ang bawat isa. Kaya yun po yung nais ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya, may remind siya, sa halip na magpayaman tayo sa mga bagay dito sa mundo. Sa mundong ito, sikapin natin maging mayaman sa mamabuting gawa at mga bagay na magdudulot sa atin ng tunay na buhay. Kaya nga po ang ganda, kapag tayo ay nakay Kristo. Sa pangatlo po, ang pagtutuon ng pansin, isip at kalooban sa mga bagay na may kinalaman sa iyong tungkulin bilang kawal ni Kristo. Sa verse 8 and 10. Lagi natin nalalahanin, si Jesus ay muling nabuhay. Lagi natin nalalahanin na si Jesus ay muling nabuhay. Sa verse 8, alalahanin mo si Kristo Jesus na nagmula sa angkan ni David at muling nabuhay ito, at muling nabuhay, ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Yun po yung sinasabi ni Pablo. Si Kristo Jesus na mula sa angkan ni David, ang muling nabuhay, siya lang ang ipinangangaral ko. Alam niyo po ba na si Pablo, sa kanyang pangaral, si Kristo lang ang sentro ng kanyang puso at isip. Si Christ lang. Siya lang yung sentro ng kanyang pangaral. Pangangaral niya tungkol sa kaligtasan. Pangangaral niya kay Kristo na muling nabuhay. Alam niyo po ba na sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa muling pagkabuhay ni Kristo, alam niyo po ba na isang kagilagilalas ang naganap sa buhay ni Pablo? Kung balikan natin ng Acts chapter 9, tagapag-usig po siya. Kinakaladkad niya ang mga mananampalataya.
at ipinakukulong at maraming tao ang natakot sa kanya. Isang beses na nangyari, na-encounter niya si Jesus Christ. Ang akala niya, wala na itong Kristong ito. Ang akala niya wala na. Ngunit sa isang pagkakataon, kinausap niya si Saulo sa road of Damascus. Nagulantang siya kasi hindi niya akalain na buhay pala. Kaya yun ang kanyang ipinangangaral. Yun ang sentro ng pangangaral ni Pablo. Yung muling pagkabuhay. Biruin mo, hindi niya akalain yon. Nababalik pa siya. Dahil nung time ni Christ, hindi ko nakita na naging accessories si Pablo doon. Kay Esteban, naging accessories po siya doon. Pero kay God, kay Jesus, alam kong against si Pablo, pero dumating yung time na nabago ang kanyang pananaw. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:14, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yun po yung sinabi ni Paul. Kaya nga po, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tunay na napakabuti niya sa bawat isa atin. Ang dahilan ng pagdurusa ni Pablo ay dahil sa pangangaral. Si Pablo at ang mga naunang alagad ay nangaral ng salita ng Diyos, ay nakulong at pinarusahan. Nakulong sila ni Silas. Di po ba? Ang ibang mga alagad, si Pedro, nabilanggo din, hinagupit. At marami pang nangyari kasi nga po, iba-iba ang kalalagayan ng kanilang kamatayan. Kaya po sila ay naparusahan. Sila ay hinagupit. Mahirap ang kanilang pinagdaanan. Kaya nga po, ito yung challenge sa atin. Hindi naman tayo hagupitin eh. Di po ba? Hindi naman tayo ikukulong eh. Hindi tayo parurusahan kung tayo ay mangaral. Sa pamamagitan ng kanilang pagtitiis at pagdurusa, maraming mga tao ang nakakilala at makakakilala pa kay Kristo. Ganun kahirap yung buhay nila, di ba? Ang purpose lang, makakilala sila sa Panginoon. Yun lamang po yung purpose. Makakilala, manampalataya ang tao sa Panginoong Diyos. Ang dahilan ng kanilang pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin ay dahil sa salita ni Kristo. Kahit na igapos mo pa ng igapos yung mga alagad, ngunit ang salita ng Diyos kailanman ay hindi maigagapos. Yun po yung kagandahan po nun eh. Kaya lagi natin nalalahanin na ang Diyos ay napakabuti. Mga minamahal, kung dumaranas ka ng mga pagdurusa dahil sa pananampalataya, tatandaan natin lagi na paparangalan po tayo ni Kristo sa kanyang paghahari. So ipinapaalala ni Pablo kay Timothy na handa siyang tulungan ng Diyos upang maging matatag
maging maibigin, at meron pagtitimpi sa kanyang sarili. Kinakailangan lamang po na laging pag-alabin ang kaloob na magagamit upang mapagpala ang iba. Kailangan lamang natin tuklasin ito at gamitin para sa ikasisigla ng iglesia. Iglesia ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa verse 10, pinagtiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nga po, lagi natin alalahanin na huwag hayaang mahadlagan o maagaw ang iyong pansin sa mga bagay na hindi sakop ng iyong tungkulin. Huwag natin hayaan na maagaw ang pansin sa pamamagitan ng ating mga tungkulin. At tulad ng isang kawal, kailangan nakatuon lamang ang iyong pansin sa pagsasanay bilang kawal at hindi mapasok sa mga gawain ng hindi kawal. Huwag natin hayaan na maagaw. Halimbawa, katulad din ngayon, katatapos ng election natin, di ba maraming mga kawal ng Panginoon na pinasok ang politiko? Sa palagay ko, hindi naman masama yung politiko eh. Di ba? Maganda nga kung ang lingkod, mga naka-assign sa gobyerno mga mananampalataya. Kaya lang, kahit anong gawin mong linis, madudungisan ka pa rin. Maganda kasi mga mananampalataya, sabi nga nila, bakit si David naging hari pa? Iba naman si David kasi binasbasan o pinahiran ng langis yun ng isang propeta, Samuel. Kaya yun po yung mga bagay na makikita rin natin dito. Kaya nga po, magpatuloy sa banal na pamumuhay at umiwas sa mga gawa o pag-iisip na magdudulot sa atin ng karumihan at kapintasan. Pang-apat, bilisan ko na lang po, ang paghangad na makasama tayo ng Panginoon sa Kanyang piling. Sino po ba yung naghahangad na makasama na tayo sa Panginoon, tayo ng Panginoon sa Kanyang piling? At ano naman ang benefits doon? Pag makakasama tayo ng Panginoon sa Kanyang piling, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo ay walang salang bubuhayin muli kasama niya. Tayo rin ay maghaharing kapiling ng Panginoon. Ang pangako ni Kristo tapat magpakailanman. Yun po yung isang bagay upang ang lahat ng anak ng Diyos ay magtagumpay. Bilang conclusion, kung ang isang kawal na mananagumpay sa isang bansa ay kailangan tapat at disiplinado, hindi ba't mas lalong dapat na maging tapat at mananagumpay ang isang Kristiyano na kawal ni Kristo? Yun po yung isang bagay na tandaan natin lagi, na ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa ating pagkikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo.
Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Unang Juan 5:4-5. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Sige po, tayo po itubay yung lahat at dadako na po tayo sa ating closing prayer and benediction. Muli, Ama, tunay na dakila ka sa buhay ng bawat isa sa amin at tunay din na pinupuno mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga pangangailangan. Ang dalangin namin, Lord, na sa pag-uwi namin ito, ikaw nga po ang mag-ingat na kami ay makauwi sa aming mga pansamantalang mga tahanan na taglay, Lord, ang protection mo. Kaya ang dalangin namin, Lord, na ikaw yung Diyos namin na kinikilala. Kung paano ka namin kinilala sa matagal na panahon, Panginoon, ay kikilalanin ka namin, Diyos, ng buhay namin habang panahon. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat, ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Let's sing, church! Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here, for He will come, setting captives free, make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Let's sing here in this house of the great King. We come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here, for He will come, setting captives free, make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Samahan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon. Let's clap our hands for the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Glory to the Lord on high this morning. Ikaw lang, Panginoon, ang gusto namin papurihan. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone.
house I will know. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Siya Panginoon na may kayang gumawa ng imposible ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hallelujah, Lord.